Senator Bato de la Rosa, na yung video mo na inilabas kahapon, batay sa recording ng CCTV, can speak for itself. At ito po ay ating pakinggan mo kung paano ito dinidismiss ni Senator Jinggoy Estrada, at mabuti na lang po at matatag ang chairman ng committee, si Senator Bato, at hindi niya pinabayaan na kayo po'y busalan sa loob ng Senado. Tunghayan muna natin ito, Sir Jonathan Morales, then you will have your reaction. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi... Order. Please, silence. Ginoong Morales, sir, kitang-kita yung sinong may mabuting demeanor, no? Nag-breakdown doon si Senator Jinggoy, dinuduro-duro ka na niya. At mukhang nag-alboruto siya. He made it upon himself. Dahil you are very logically sharp sa pag-retort sa kanya. Kaso pa lang inaharap mo, you are presumed innocent. Nothing is proven yet. Sa kanya, conviction niya 3. 2 sa attempted bribery or indirect bribery. 1 sa bribery, mabuti na ilusutan niya ang plunder, pagnanakaw ng malakihang pondo sa kaban ng bayan. Would you like to expound further on that very viral video sa naganap kalat na kalat ito sa buong daigdig ngayon, lalo na sa social media? Alam niyo, sa sambayan ng Pilipino, humihingi po ako ng paumanhin doon sa aking pagsagot doon sa butihing senador na si Jinggoy Estrada. Ito po ay nasabi ko lamang po bilang reaksyon doon sa kanyang mga pagturan sa akin at sa kanyang pangbabalasuba sa akin. Ako po, siyempre, nandun pa rin po yung, dahil nga kinikilala ko na siya ay hinalal ng sambayan ng Pilipino, kabilang nga po ako doon. Kaya lang po, siyempre, kahit papano, ay bilang tao, dumadating po sa akin yung point na parang nagsisisi ako dahil tila ako ay nabudol ng taong ito na pinagkatiwalaan ko na siyang gaganap ng mga tungkulin na naayon doon sa tinatadhana ng Article 7? Article 7. Sa accountability of public officials. Bilang legislator. Tama. Ngayon po, doon po nga, tinanong nga po niya ako doon sa sinabi niya na sabi ko daw, hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po. Kasi opinion ko po yun bilang isang investigador. Tama. At tinanong niya po ako na ang sabi ko daw sa isang interview na sayang ang sweldo ng taong bayan, sabi ko naman po, opo, yun po yung opinion ko, investigador. Kasi sayang talaga yung, yung sweldo ng taong bayan dahil hindi niya ginaganap yung talagang kanyang tungkulin, yung kanyang pinanumpang tungkulin na itataguyod ang ating konstitusyon. Dapat, hindi gano'n, kapag tayo ay humahawak ng makapangyarihang posisyon, dapat mas lalo tayong bumababa sa ating luklukan para maabot tayo ng mga tao na walang kakayahan dito sa ating lipunan. Claro. Ako'y katulad lamang ako ng isang ordinaryong tao na patuloy na humihingi ng ayuda na katulad ng ganito, na ako'y investigador lamang na nasasangkot sa kontrobersya na ito, na sa halip na ako ay tanungin at pagpaliwanagin patungkol po doon sa mga dokumento na yon, ako po ay sinisira ang aking pagkatao. Baliktad po ito doon sa mga nangyayari na pagka nagsasagawa ng investigasyon. Ang dapat po kasi ini-extract yung information doon sa mga respondent o doon sa mga resource person para at least makakakuha ng magandang input. Kasi pwede ka naman mag-elicit. Sabi ko nga po na hindi na po uso doon sa mga doon sa mga iniimbestigahan na inilulubog yung ulo doon sa inodoro para lamang po makapag-extract ng information. Correct. Hindi na po uso takutan. Alam ko po, nakakatakot po yung mukha niya. Pero hindi po yun sapat na dahilan
para gamitin sa akin, ako po yung nag-aral naman. Opo. Ako po yung nakapasa sa board. At ako po naman ay naging bihasa sa pag-iimbestiga. Kaya hindi na po kailangan ng takutan. Correct. Well said, Ginoong Morales, your logic is very sharp. Your reasoning is very fundamental. Nakakaya mo pong iplastar ang mga argumento ninyo na hindi po kayo nagiging emotional. Consistent po kayo dyan sa demeanor ninyo na na-observe ko personally. At mabuti naman po at sinabi ninyo dito na kailangan yung proper investigation, hindi yung tinitira ang mensahero. You don't shoot down the messenger. You address the message and facilitate the message rather than focus on the messenger. Correct point of view yan, Ginoong Morales, sa isang investigador o sa isang mambabatas na gumagawa ng investigation in aid of legislation